Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa bala ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. So eto na kabibig. Opo, ito na ang pinakahihintay na sana ay mapansin ni Vladimir Putin. Itong hinihiling ng mga ilang Pilipino, hindi lang ilang Pilipino, kundi mga pro-Duterte supporters na sana ay matulungan si Pangulong Duterte ni Vladimir Putin, mga kabibig. Hinihiling nila na sana makialam na yung malalaking leaders o powerful leaders sa buong mundo na sana makita din nila na injustices ang ginawa ng ICC kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, tutulong kaya si Vladimir Putin? Ngayon, si Grego Bilhica ay magpapadala ng sulat para kay Putin, mga kabibig. Naku, exciting to mga kabibig. Ang tanong, papansinin kaya ito ni Vladimir Putin? Tutulong kaya si Vladimir Putin after niya mabasa ang sulat na ito? Or baka ito lang ang sulat na hinihintay ni Vladimir Putin to give additional information sa nangyari ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo nga kabibig, maraming nanggigigil na. Isang buwan na ba na nandun si Pangulong Duterte sa ay malapit na siya isang buwan. Pero nakausap ng media, ng mga tao doon sa The Hague, si Nicholas Kaufman, yung legal counsel, isa sa legal counsel ni Pangulong Duterte. At sabi niya, makakalaya si Pangulong Duterte kung titingnan ng ICC judges itong mga ang tawag dito, kanilang sinumite na motion, lalo nang yung illegal detention, yung jurisdictions to na nangyayari. Pero sabi niya, ramdam niya na hindi pa makarating tayo sa September, makakalaya na si Pangulong Duterte. Exciting yun. So, alamin natin kung ano ang laman ng sulat para kay Putin. Basahin ko talaga si kabibig ha. Sige, palakihan natin yung So, ipapadala ito ni Grego Bilhica kay Putin ngayong dito March 25. So ito pala yan, ipapadala talaga niya ito, mga kabibig. O tingnan niyo, 'di ba? So, tingnan natin kung ano ang laman ha. Basahin ko na ng konti yung mga important dito. So, His Excellency Vladimir V. Putin, President of the Federation of Russia, Your Excellency, it is with the utmost respect that I write this letter to you on behalf of the Filipino people who support the former President Rodrigo Roa Duterte. During President Duterte's term, he implemented and delivered on his campaign promises against criminality. This translated to great assurance that drug lords and pushers were being dealt with, significantly reducing the crime rate in our country. The streets were safer. Tama naman po, mga kabibig. Yung panahon ng yung panahon ng nangampanya si Pangulong Duterte, ang kanyang slogan talaga is mawala itong drogas or ma-lessen itong crime rate ng ating bansa. Anti-criminality and anti-corruption were the hallmarks of President Duterte's administration. Corrupt officials and crime leaders trembled in fear from his first day in office. Of course naman. Natakot talaga yung mga corrupt, di ba? Yung mga crime leaders. Pero ngayon, natakot ba sila? Ayuda pa more nga ngayong panahon niya to Oo, kahit nagtataka nga ang Malacanang kung bakit hirap na hirap pa rin ang mga Pilipino kahit may ayuda na. Kayo ang sumagot, 'di ba? Natural, dependent na mga tao sa ayuda, hindi na maghahanap ng trabaho kasi sabi nila, ay bakit pa kami maghahanap ng trabaho kung may libreng ipamimigay ang gobyerno ni BBM? Ayuda pa mo. O tingnan niyo. Yung kawawa kami mga taxpayers, pero yung mga standby, yung mga takot manarbaho, yung mga lazy people, bahala na kayo magagyo sabihin kong lazy people, ay uupo lang maghintay na bibigyan ng ayuda ng gobyerno. Ito pa.
Ang nangyari kabibig, ito pala si Belhica ay a former cabinet member of President Duterte and chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Ah, kumusta na ba ang PACC? Meron pa bang PACC ngayon? Parang pag-upo ni BBM, tinanggal niya ito, no? Tinanggal si Belhica at tinanggal itong Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit kaya, no? Ayaw nilang maimbestigahan yung pagiging corrupt nila. Nako po, mga kapipig. Ito, meron ako nabasa dito na very important. Ha? Nasaan ba dito? Nabasa ko na ito kanina lang, mga kapipig. The Philippines is not a member of the ICC. The former president was not given due process prior to his arrest. The ICC's process of arrest first, question later, violates universal human rights, specifically the right to be presumed innocent until proven guilty. O tama naman, 'di ba? Kawawa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi pa dito, during President Duterte's term, the crime, lakihan natin ha, o yan, kita nyo. The crime rate in the Philippines saw a significant drop, with data showing a 49% decrease in overall crime from 2016 to 2021. Kasi ikaw ba naman hindi ka matakot kabibig? O tingnan niyo, hindi ka matakot kabibig? Kadigong, 'di ba? Yung mga adik nga, nagbalik buhay. Yung mga adik ayaw nang lumabas, nagbagong buhay, balik buhay, bagong buhay, nagpatukhang, 'di ba? This drastic reduction brought peace and security to many communities that have been plagued by drug-related violence and other criminal activities. Families once fearful to walk the streets at night could finally breathe a sigh of relief and reclaim their neighborhoods. Totoo po mga kabibo. Marami talagang mga netizen na nagsabing mas safe noon sa panahon ni Digong. Pero ngayon, naku, delikado ng lumabas, 'di ba? Maraming krimen, maraming patayan, 'di ba? Given the foregoing, we the Filipino people implore your aid to help us in fighting injustice and declares the ICC's actions as despicable and illegal. A strong leader should not fear, abdicate fear as long as their conscience is clear, and the same as for the greater good of the people. Unjust foreign interventions with due process or political prosecution should not be allowed in the modern world. Sincerely yours, Grego B. Belhica. So, former chairman of Presidential Anti-Corruption Commission. So, yun po kabibig, ipapadala ito ni Mr. Greco Belhica na sana ay mabigyang pansin ni Putin. Ewan ko ba kung mapansin ba ito ni Putin. So, we're praying kabibig na mapansin ito ni Putin. Ito naman ang sabi ng ilang mga netizen. Ito ang kailang komento ha. Hindi lang pala kay Putin ito. Para din ito sa USA, Israel, and China. So magpapadala si Greco Belhica ng same liham, same letter para sa mga leaders sa USA, sa Israel, and China. So Russia, USA, Israel, and China ang padadalahan ni Greco Belhica. Ito pa. Baka replyan po kayo ng pakiko sa iyo. Ay, hindi naman. Kasi alam naman natin, marunong naman, professional naman sila. Ito pa. Hindi mo kailangan sumulat pa sa iba. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Di ba? So, yun mga kabibig, maging efektibo kaya itong estilo or style ni Greco Belhica, mapakinggan kaya ito, mapag-usapan kaya ito, because mag-iisang buwan na ba na si Pangulong Duterte ay nasa ICC, marami nang ganap, marami nang nangyari, pero ang tanging naalala ko lang ang sinabi ni Pangulong Duterte na galing ni BP Sara na huwag tayong manghimasok sa ICC, tawag dito, yung kaso. Sabi ni Pangulong Duterte, let his legal counsel do their job. Tayo, nakikita ni Pangulong Duterte kung paano siya sinuportahan ng maraming tao.
So, ang kailangan nila prayers. Tapos may mga scammers pala mga kabibig. Oo, ginagamit ang pangalan ng mga Duterte para makahingi ng pera. So, wag po kayong maniwala doon. Naku, wag tayong magpabutol. Wag tayong masyadong magpadala sa ating emosyon na naawa tayo Pangulong Duterte, tapos may makilala ka na gumagawa ng mga, ang tawag dito, mga organisasyon na humihingi ng pera para kay Pangulong Duterte. Wag po, kasi ang Pangulong Duterte at ang pamilyang Duterte hindi po humihingi ng pera or tulong pinansyal. Kahit mababaon sila sa utang, hindi sila hihingi ng tulong pinansyal sa mga Pilipino. Oo. At napaghandaan na ito ni VP Sara mga kabibig. Napaghandaan na niya ito. So I'm sure na hindi sila hihingi ng tulong sa Filipino people. Ang kailangan lang talaga nila, panalangin para sa ating lahat. So yun ang sure na pwede natin ibigay, yung mag-attend ng protest rally, yung ramdam nila na mahal sila ng mga sambayanang Pilipino. At nakikita yan ni Pangulong Duterte. Excited na nga siyang lumabas. O, di ba? So yun lang po kabibig ang ating Lilis Libag-Libag for a day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga news sa ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!